kinaunhan about sa pagpalig-on sa itong pagtuo. Kay daghan mang Katoliko karon ng layat ngadto sa laing pagtuo. Kasagaran niya ng layat gikan sa simbang Katoliko, inosente. Unsa mga nang layat ngadto sa laing pagtuo? Dili sila ignorante. Inosente. Unsa may kalainan sa ignorante o inosente? Unsa may kalainan ana? Naibaw mo? Uy. Spilling father. Ang inosente, wala dyan kalibutan sa atong pagtulunan. Mao nagwalihan sa mga pinangga nato nga mga igsuon, magpitok-pitok lang mata. Inigwali nganong ang inyong simbahang Katoliko wa man magda sa nga ni Kristo. Kaming mga iglesia ni Kristo nagda sa yangan. Kung tinuod pa mong simbahan, nganong ang inyong simbahan, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wa man magda sa ngan ni Kristo. Sa may tubag sa mga Katoliko, pitok-pitok rang mata. Mingon ang mga Katoliko, bitaw no? Tinoon, dili. Nganong daghan kay mog mga ribulto. Na kung atong basahon ng balaang kasulatan sa Exodo Kapitulo 21 nga to 5, ayaw kamo paghimog mga larawan na kinulit. Yung mga Katoliko, inigwali ana sa may tubag, pitok-pitok na pong mata. Tinoo, dili. O sa may tubag sa mga Katoliko, bitaw no? Unya, nganong mingon man mo nga si Maria? Nga, si Maria putli. Wa may taong matarong. Sa may tubag sa mga Katoliko, napitok-pitok na pong mata. Kaya ang mga Katoliko nga nang layat sa laing pagtuo, o si tawag nila, inosente. Ang mga nang layat sa laing pagtuo, baliko nako, mga dili sila mga ignorante. Kinsa man ang mga ignorante, ang mga pastor nga nasayod nas kamatuuran, apan wala mo dawat niini di-ignore the truth. Kinsa ni mga ignorante? Ang mga naibaw sa kamatuuran. Kung dunay pastor nga naibaw siya ang Katoliko may tinuod nga simbahan, apan iyang gibiyaan ang simbahan, mo na ignorante. Akong basahon mga kaigsunan ang Roma 17. Ningon si San Pablo. Kinsa gisawatan ani? Sulat ni San Pablo sa taga Roma. Unang gitawag tag Roman Catholic. So, unsa gisuwat niya? Ningon si San Pablo sa mga inosente. Paminaw mo, mga inosente. Sa Roma 17, unsa iyang advice sa mga inosente? 16, 17. Hangyuon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo nya adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga nadawat na ninyo. Kayang nagbuhat nining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga inosente. Kinsa gilimbungan nila? Kinsa itong mga inosente? Giunsa nila paglimbong ang mga inosente, pinaagi sila mga malamaton nga mga pulong. Giunsa nila paglinla ang mga inosente? Pinaagi sila mga malamaton nga mga pulong. Maminaw mo sa mga iglesia ni Kristo, nindot kay musulti mga igsoon. Yang ilang purmasos, nagkurbata, nag-Amerikana, murag di mangilog bunot. Mga kaigsuunan, paminaw ka mo sa kamatuuran. Rhyme-rhyme na mga iglesia ni Kristo. Paminaw ka mo sa kamatuuran. Ang kamatuuran nga ang iglesia, magadalasangan ni Kristo.
Gamit po sila sa Roma 16:16. Pangumusta ay kamo sa balaang haluk. Ingon nga mga iglesia ni mag-ingon dito iglesia katolika. Dosa kami ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa tugino. Kay nagdami sa ngan ni Kristo. Mo nang dito sa parokya nako hangtod karon maghimo tag market preaching. Kay doon na manggoy tulo ka membro ang Katoliko. Pila ka membro ang Katoliko? Tulo. Ang unang membro kining mga Katoliko nga kanunay simba bisag way misa musimba gihapon. Unsay tawagan ni mga Katoliko ha? Maksimal. Unsay tawagan ni mga Katoliko ha nga sigig simba bisag way misa musimba gihapon? Unsa to? Maximal Catholic. Kining mga ikaduhang Katoliko, kining Katoliko nga KBL, makita lang sa simbahan kung kasal, bunyag, lubong. Or kung sila na ilubong. Unsa may tawag ani mga Katoliko ha? Nominal. Unsa diin man nagikan ang term nominal, gikan na sa Latin term nomen, ngalan. Katoliko lang sa ngalan. Unsa tong Katoliko nga kanunay mo simba? Maximal. Katurang tagsa mo simba. Ang ikatulo, kini ikatulong Katoliko, bisan pag KBL, kanang bunyag, nay kasal, bunyag, lubong, adto ra nas gawas, di jud na musod og simbahan. Unsa may tawag ana? Animal. Doon ay tulo ka membro ang Katoliko karon. Una, maximal. Ikaduha, nominal. Ikatulo, asa man mo adto? Ingon po ko sa all of the above, Father. Munang kay, tungod ni ining kamaturana, kami dito sa among parokya, maghimo mig market preaching. Nya sa paghimo na to market preaching every Sunday. Doon na 15 kay grupo sa evangelizers na to, tibuok ko sa ministro. No. Yung nga, unsa man, karon dayon? Isa nga, hambog na ko kang paria ka. Musukol bakag, di baka mo atras. Ang among national debater, di kag Manila, taga Talisay man na, si Ramil Parba, Cebu. Musukol baka, yang among national debater, paanhion na mo buhol, kung musukol ka, mo atubang sa iya. Masaman, musukol ka? Awa siya giinan, bisan pag inyong founder, inyong dadon dinhi sa akong parok, putig itlog. Niingon sa ko nga, mas maayo ning amo kay puti. Ang inyo ha, itom. Munang pagkakita, picture mindo ha, nag-selfie mindo, gisend niya ang ato ni Brother Ramil Parba, ilang national debater, dito sa central office nila sa Manila. Pagkaugma, doon na day nagpadadag message si Ramil Parba na willing kay siya makigdebate sa ako. Okay, first time nila moatubang og pare. Unya pag adto the following day nagdana og permahanan si Ministro Roy, ang ilang local minister dito sa Loon, dito pa mo ko sa Loon karon ikan kog Loon don gibalhin pug ko sa Valencia, Spain. No. No, puro Europe niya akong assignment. Loon Bohol, no. So, pagkabuntag, sayo kaayo. Kay excited is Ramil, matubang og pare. Pagkakita niya nako, tanaw na kong purma murag sa Kristan. Niyo siya, purma na ang pilde na. No? Ang kanyang pangalan ay hindi tunog. Natud pa ni Ramil Parba. So, ilang gidawat, ang maunga, challenge. Sila may nanghagit. Igo naman ko ni dawat. Unya, the following day, dito na si Brother Roy. Ningon siya nako, Father, si Brother Ramil excited kayo mo atubang sa imuha.
Pero ubos sa tulo ka kondisyon, pirmahi sa ni ang tulo ka kondisyon nga iyang gisuwat niining papel. So, unsa man ang mga kondisyon, Brad? Anong doon na pa may kondisyon? So, para ma-sure, para ma-order na to, hindi na dyan ka mo atras. Father, himaw ka, Father, akong advice ni mo, pwede pa ka mo atras. Basin unyag na hinayak rakaani. Father, batanon ka pa, first time ni mo makigdebate, kaya first time ito na akong debate. No? First time pa ni mo makigdebate, kaya man ko kita ni mo nakigdebate ka. Father, national debater, di na basta-basta ang among ipaatubang ni mo. Akong inigsuon, nga advice ni mo, Father, atras na lang, samtang may panahon pa. Ningon ko nga, patanawa ko ng imong tulo ka kondisyon. Ang unang kondisyon, Father, tagsata og sound system. Niko, very good. Okay ko, anak. Tagsa jud tag sound system. Inyo palang kong pagngan, kung inyong sound system atong gamiton, pwede man lang pagngon. Maro, magkaya na. Mga marukoy kayo ng mga iglesia ni Manalo. Kaya na, marukoy na. Nag-live ba taron? Kadungog sila. Mga suko ba sila nako. Truth hurts, but it doesn't harm. Mga igsoon, ang kamaturan sakit, pero dili makadaot. Amen? Ang simbahan, ecumenical man. Pero, kining mga iglesia ni Kristo, di ni ecumenical. Di ta magpa-ecumenical ni mga tawhana. Kaya di man ecumenical. Sige, pangatake na to, kung saan man sila, inimical. Sa mga ecumenical nga simbahan, ecumenical ta. Pero ini mga inimical, di ta makig-ecumenical ni mga tawhana. Yan naman, alkansi ta. Tanawa, 24/7, doon na sila radio station. Tinoo, dili. Uy. Doon na pa sila TV station. Tinoo, dili. Ang Katoliko. Nabatay radio station? Nabatay TV station? Bisag gasoline station, wa gani. Pagkaluoy sa Katoliko. Relax ra kay ta. Tinoo dili. Mo na nga ang ikaduhang kondisyon ni Brother Ramil Parbas sa tua tagsami og stage. Ingon ko nga lain na po na, Brad. Lain tag stage, lain ang decoration, lain porma. Pero kung mutugot mo ana sa stage daan daog nako. Nga naman, Brad. Nga naman, Father. Kay, daghan man kay kong mga parokyano, nga, labi ng mga CWL, daghan kay CWL sa akong parokya, nga maayo kay mo decorate. Sa pag-decorate lang daan, daog na ko. Ingon po siya, kung saan man ang CWL, Brad? Katolikong way lingaw. Ani na lang. Oh? Ani na lang, Brad. Either or. Either ako ang maggama sa stage or kamo. Ningon mas Badroy, kami nalay gama, Father. Gay, nanami stage. Very good. Kamu ray gama para makasave ko. Yun siya nga. Ang ikatulong kondisyon, Father, muatras na kaini. What? Anong muatras man? Ang ikatulong kondisyon, Father, mauni. Dunay multa, Father, ang di mo tungha sa adlaw sa debate. Father, pwede pa dyan ka mo atras. Samtang may panahon pa, bata para ba kay ka, yung first time pa dyan mong matubang og debate. Father, samtang may panahon pa, basig na hinayak lang ka. So, sa manay ka, ang binang imong kuan be? Imong papel. Hiba mo, natong 25,000, akong ibutangag 0. Kung gamaya raman 25,000, usang simana raman nako, Brad. Butangan na to 0, Brad. Parang 250,000 na ang multa sa di mo tungha sa atong debate karong umaabot June 23, 2017. Pero ang tinuod mga kaigsunan, 10,000 ragod akong madawat kada buwan. Exaggerator to na ako gamay, no? Kung ano to? Reverse psychology.
Ingon siya na ako nga, Father, nga nung gibutangan man na nimog zero, tangtangan na. 25,000 ra. Dako ra kay ng 250,000. Ikaw, Brad, dili na nako i-erase. Kaya hapit na niya fiesta, no? Immaculate Conception. Sa Hebrew chapter 9, verse 5, katong Ark of Covenant, mo ito gitawag symbolic presence of God. At ito'y butang sa Holy of Holies, sa pinakabalaan nga lugar. Ganun man, symbolic of God's presence. Ganun nahimong balaan ang maong Ark of Covenant because it is a symbolic presence of God. Grabe ilang kabalaan. Grabe ang ilang pagrespeto, pagtahod sa Ark of Covenant. Ang arka sa kasabutan. Nga naman, symbolic of God's presence. Katong burning bush, na kainumdum ato, Moses, hubua ang imong sandalyas, kay kining maong lugara, balaan kini. Kay dinhi nagpadayag, katong burning bush, symbolic of God's presence. Kung nahimo tong balaan because of the symbolic presence of God, ningon ang mga church fathers, dili masabot ang pagkabalaan ni Maria. Nga naman, dili lang symbolic presence, ang naa niya, the real presence of God, the Emmanuel. Tupakpakan ang atong mahal na inahan. Maunang kitang mga Katoliko, grabe ang pagrespeto aning bayhana kay dili matabas-tabas, dili masabtan, dili matugkad ang kabalaan ining bayhana. Tupakpakan ang atong mahal nga inahan. Maunang sa Genesis 3:15, ang kaliwat sa babae mudugmok sa sa bitin. Kinsa nang kaliwata? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang mudugmok sa bitin. Apan doon na po'y kaliwat ang mga bitin. Masa to? Duham din ni kakaliwat. Kaliwat sa bitin. O kaliwat sa babae. Manang kabantay mo, parang makonek siya sa proto-evangelium, si Kristo mutawag ni Maria babae. Basahon ni mong San Juan 2, kanang kasal na bitaw, kining maing balita nga Biblia, ang naghubad ani, mga protestante man. Tanawa, God, pagbantay mo sa binasahan, ha, kay, usay binasahan po sa mga pastor, puro naningka si Kristo, at ang basahon na, babae, unsa may labot na to niya na. Ningon mas, nawa? Ningon ang inahan ni Jesus, San Juan 2:1-4. Ang inahan ni Jesus bingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mituwag, babae, unsa may labot na to niya na. Wala pa mabot ang akong panahon. Nangasaba si Kristo. Babae, unsa may labot na to niya. Pagbantay po mo sa intonation, kay mausab ba ng meaning? Kung pastor basa na, singka yun, suko yun, babae! Masa may labot na to, di ana. Kaya di ito'y mausab mang good ng intonation kung singka ka. Kaya di ako ito'y amahan, nandun na'y duha ka anak, usa ka anak niya tumboy, ang usa pod bayot. Kinong tumboy, bagsik man kayo. Pag uli sa tumboy, naglingkod-lingkod ang amahan. Kaya nagdada atong suwat, kini naman kabasa. Nak, basa rago ni nak, suwat man yun ni nak. Ningon pong tumboy, dili, ito basahon. May suwat man ni siya. Ako igsuon, to sa syudad. Tiyanak, basahan nak. Der tatay, paminaw dia. Der tatay. Ningka man, oy. Wa na mi bugas tay. Kinahanglan padad-an mi nimo bugas karon. E kung di mo padad-an nimo bugason, mamatay mi tay, mamatay mi. Ningon tang tatay paita, mangayog bugas, masingkahan pa jud ta. Nighilak intong amahan. Naghilak ang amahan, nasakitan man. Imagine nakasingkahan ka,
Sakita, pangayuan pa tayo, singkahan pa jud ta. Niabot man ng bayot. Tatay, anong naghila ka, tay? Naisuwat sa imong igsuon, nak, isingkahan ko, nak. Sumo ba, tay? Atong basahon, tay, ha? Paminaw, tay. No? Dear tatay, nausap ang dagwan siya, tatay, la, wala gimaning ka, no? Tatay, wanan ta may bugas, tay. Kung dili ko nimo padadag bugas, tay, delikado, mamatay, tay. No? Padad-in na yung taon mi, tay, no? Imong anak, talpulano, sa karon. Mangayo gani, di maning ka. Ya, balik ta diri ha. Pagbantay mo kay pastor, mo basa ni singka man. Babay! Usa may labot nato ni Ana. Pero kanang huban na, di na mao. Kaya ba mo say, in English, ana, what can I do to you and today? Unsa may akong mahimo, kanimo o kanila. Dan ang Bisaya, unsa may labot nato nila. Sa in English, what can I do to you and today? Unsa may akong mabuhat nimo o kaniya. Di ba? Nya kanang babae, mura mag-uranay ra kaayo. Di ba? Suway ko na magsugo sa inyong anak. Nak, panghugas plato, nak. Mayroon po imong anak, babae, unsa to? Di ka nimo bunon. Say babae. Makitaod na ko. Nanay. Kaya kanang term babae, sa kinatsilaan na, nindot man kayo. Senyorita. Senyora. Kanang term babae dahil sa kulturas mga Hodeo, matod pa sa concordance, commentary, the term woman is the highest respect addressed to a married woman. Ang term woman dahil, may pinakataas nga address sa usa ka minyo nga babae ng term woman. Ug makunik sa da siya sa propesya. Ya doon na day babae nga mudugmok sa ulo sa bitin. Kaya ito mo example sa Ministry of Exorcism. Hibaw mo day usa ka pulis niadto dito sa akong parokya. Sa Father, tabangi ko. Sa nga naman, Brad, Father, ang akong anak, hibaw ka, nagbitay na. May gani, Father, mo di pagbitay niya, mo po'y pagsud sa akong asawa. Naluwas ra ang akong anak, Father. Kidalan ako akong anak, Father, ni asa dinhi. Kauban na ako. 15 years old, lalaki. Napay kining agian sa pisi diri sa iyang hikot. Ang ipangutan ang bata, dong, nganong imo tong gihimo? Doon na kay dakong problema, doon na kay problema. Kami randuhan nagstorya. Para maka-express siya sa iyang, suko siya siyang mama, suko siyang papa, makadungog ko. Maka-express siya. Father, wala ko'y plano maghikog, Father. Wala man ko'y problema, Father. Just imagine na, wa siya plano, kay Bernie Santo to. O Father, kay bawa ka, Father, nagtanaw mig the passion of the Christ. Unsa na gibuhat nimo dong? Pagsud nako sa kwarto, Father. Unsay nitabo, Father, nawa ko sa akong kaugalingon. But mo ingnon dong, wa ka kibaw nga naghikot ka? Wala ko kibaw, Father. Kung mahibaw mo niini makaigsunan, the more ta magampo, the more ta magpa-bless og mga sacramentals. Kay na ay mga balay karon nga infested. O katong ilang kwarto makaigsunan, kwartos bata, infested. O katong mong infestation, mo ni-lead sa possession sa bata. Kaya ang bata, walking, possessed. Kung sa may sign nga walking possessed, dunay mga gipangbuhat nimo sama sa paghikog, nga wa ka mahibaw. Mura nawa imong senses ba? Imong consciousness. Nawa jud.
Shut down nimong senses. Nya akong giingnan, samtang naminaw ko sa bata, nakistorya ko sa amahan, nga pulis. Brad, kung tinuod ang gisulti sa bata, ang bata, Brad, walking possessed. Kiwa man siya kay bao. Imagine na ka, nagbitay na siya, siya pa'y naghikot sa iyang kaugalingon. Pero wa siya mahibaw. Og daghan kong kaso, anak, mga igsoon. Abi ninyo, kung masayod lang o ma-empower lang ato mga pari, nga niya din ni karon, daghan silang maluwas nga padung manghikog. When we practice the exorcism and deliverance sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Amen? Muna kang sunod topic. Pero balik ta ni Mary. So nag-exercise ko sa mga bata. Akong ginan ang amahan. Bro, ay kakurat ha. Dakog puruhan, 90%, 95% ang imong anak walking possessed. So nanguros lang ko mga igsunan, in the name of the Father and of the Son, singgit ng bata. Kinadaghan ng demonyo sud siyang lawas, mga igsuon. Ang pulis god, isog man ng mga pulis. Kurug-kurug, Father, noon siya naman, Father, kinuof ko, Father. Yung relax na niya, era kahadlok. Nisinggit ni siya, ni Chabaw, ang mga demonyo nga na siyang lawas, meaning anak, grabe na ang ilang kahadlok. Kaya naman, duol na ang liberation sa imong anak o sa imong balay. Itong pakpakan ng Ginoo. Usang oras namin nag-ampo, mga igsoon, sa prayer of the church. Pamanjud mo gawas. Ingko, magrosaryo ta. Magrosaryo ta. Atong pangayuon ang panabang sa mahal na Birhen. Kaya mahal na Birhen, huwag ang iyang kaliwat, moray mo tunob sa uos sa bitin. Kaya ba mo, pag ampo na mo, kung rosaryo, tsabaw siya. Iyang pugnan, iyang dunggan, parang di siya kadungog. Hail Mary, full of grace, the Lord. Ano na siya? Yan sa pagkanta na mo, Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Ni suka siya. Muna isahin niya ng gawa sa mga demonyo. Suka, tugab, huyab, ubo. Muna isahin niya ng gawa sa mga curses. Suka, tugab, ubo, huyab. May labot ng mangutot. May labot ng nangutot kay ikaw nag-anagon. Og ang bata, nigaan ang lawas, paghuman, ubingon ang amahan. La, dugayan itong ampo, Father, no? Pero sa diyang nag-ampo, ta sa Santos nga Rosario, nigawas dayon, mapaganita mahuman. Manang sa sugod karon, Father, yun among pulis, dili ko mulakaw, ngawa na'y rosaryohan sa akong bulsa. Sugod karon, Father. Dili ko mutugot ng akong mga anak, mga tug, without praying the rosary. When Mary is present, Satan is absent. Itong pakpakan ang Ginoo. Kung ang giadto na mo ang ilang balay, o katong kwarto sa mga bata, parte yung react sa mata. Kay tuwa dito, nagpuyo ang mga demonyo. O nang layas ang mga demonyo. Human sa prayer of the church. Ako gingnan ng amahan, Brad. Kaya ba ka? Kung imo ning maampo, kaya ang amahan, makadeliveran silang balay. Mga amahan. Powerful kining mga amahan. No? You can do a prayer of the church. Prayer of deliverance sa inyong balay. Pero inyong silingan, na ilabot. Uy, basig mag-deliverance na mo sa inyong silingan. Family circle, pwede ninyo mag-deliverance using the prayer of the church. O, manak ng sunod topic, no? Relax na mo. Excited na mo sunod topic? Ato sa tiwason ng storya. Unang si Mama Mary mga kaigsunan. Grabe kaayo. Sakto ang gisulti sa proto-evangelium nga ang babay nga kaliwat mutunom sa ulo sa bitin. Huwag doon na po yung mga kaliwat sa bitin.
O kini mga kaliwat sa bitin mo ni mo atake sa babay. Manang delikado ni sig atake ning babay. Daghang anak, virgin pay anay. Sa kadaghang babay nga pwede nilang atakihon si Maria pa jud. Nga naman natuman ang gisulti sa Genesis 3:15 nga dunay kaliwat sa babay ug duna po'y kaliwat sa bitin. Mo nang ang mga pastor nga sig pangatake sa mahal nga berhen kaliwat sa bitin. Mo nang akong giingnan tong pastor nga sig pangatake sa babay, Brad, ay palabig pangatake sa babay kay pinangga kas man lang berhen. At taliwala sa pagkapinangga kas man lang berhen, nahimo kang kaliwat sa bitin. Sa sukua jud niya nako. No. Di duha man. Wa may in between. Amen. Atong pakpakan ng atong mahal nga inahan. Munang sa ilang gingon nga nung doon naman mo ilarawan. Nga gidili man na sa Exodo 21:5. Mga igsuon wa nila tarong nga pagbasa ang maong teksto. Bisan ka ng tekstuha lang sa Exodo 20, abi ninyo, kung mabasa mo Biblia, ikonteksto. Ilang usa ka teksto. Ang ilang basahon dito, ayaw ka mo paghimo sa larawan sa Diyos, kay ko abubuan. Kaklaro, anak. Bisa ka na lang teksto ha. Kung sa gidili dia, Brad, larawan sa Diyos. Ako pangutan na, Brad. Na may mabasa diya, nga ayaw ka mo paghimog larawan sa mga santos. Uy, malipat ta. Malipat ang Katoliko. Kaya gano'n lagi, inosente. Unsa tang Katoliko? Inosente. Muna dali kita mailad sa mga igsuon na to. Kana lang nga tekstuha makaigsunan, bisan pag di ta mo gamit og laing teksto. Kay ang larawan niya gidida, specific larawan sa Diyos. Dili larawan sa mga santos. Kay specific man, di pwede i-generalize nimo. Kay specific man. Lisod man kay moingon ka nga apil ang larawas mga santos. Kay ang Diyos nagpahimo maglarawan sa mga anghel. Ug kanang larawan na gitugot, kay ba mo, dili nila na basahon. Ang ilang basahon, ang gidili ra.